Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Samahan niyo po akong muli sa isang kwentong hahaplos, susubok at magbibigay aral sa ating mga puso. Madalas nating isipin na ang mga pinakamahalagang regalo sa buhay ay yaong mga nakabalot sa kinang at karangyaan. Pero paano kung ang isang regalong balot sa pinakasimpleng papel ang siyang magbubukas ng katotohanang matagal nang nakatago? Paano kung ang halakhak ngayon ay magiging luha ng pagsisisi bukas? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lyra sa Ang Regalo sa Kayumangging Papel. Ang bawat sulok ng Hacienda Sinag ay naliligo sa liwanag ng libu-libong ilaw na parang mga bituing nahulog mula sa langit. Ang halimuyak ng mga puting rosas at sampagwita ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng marahang tunog ng isang string quartet na tumutugtog sa di kalayuan. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Lyra Diwa Silvestre sa suot niyang wedding gown na nagkakahalaga ng 1,000,000 at pakiramdam niya, siya ang reyna ng buong mundo. Ito ang kanyang pinangarap na araw. Perpekto. Bawat bulaklak, bawat kubyertos, bawat ngiti ng mga bisitang nabibilang sa alta sosyedad ay patunay ng kanyang tagumpay. Ang tagumpay na maikasal sa lalaking mahal niya, si Mateo Alcaraz, at ang tagumpay na maipakita sa lahat na ang nag-iisang tagapagmana ni Don Riel Silvestre ay karapat-dapat sa lahat ng karangyaan. Lyra, my dear, you look absolutely stunning. Bati ng kanyang matalik na kaibigang si Bianca na lumapit sa kanya habang hawak ang isang kopita ng champagne. Look at this reception. Walang makakatalo. Every detail screams perfection. Ngumiti si Lyra, isang nangiting puno ng pagmamalaki. Siyempre naman, I made sure of it. Itinuro ni Bianca ang isang mahabang mesa na puno ng mga regalo. Lahat ay nakabalot sa mga magagarang pambalot na may malalaking laso. Tingnan mo yon. Ang regalo ni Tita Consuelo, isa na namang set ng mamahaling crystal vases. Parang wala na siyang ibang maisip. Mahinang tumawa si Lyra. Hayaan mo na. At least, it looks expensive. Ang kanilang tawanan ay nahinto nang may mapansin silang isang figura sa may pasukan ng hardin. Isang matandang babae, nakasuot ng simpleng bestida na medyo namumutla na ang kulay at sa paa niya ay isang pares ng bakya. Tila naliligaw ito sa dagat ng mga nakabarong at eleganteng gown. Nagsimula ang bulungan sa mga katabing mesa. Sino yan? Baka isa sa mga katulong? Nako, paano nakapasok yan dito? Security! Bahagyang kumunot ang noo ni Mateo na noon ay papalapit na sa kanyang asawa. May sinubukan siyang sabihin, ngunit inunahan na siya ni Lyra. Hayaan niyo na. Mahinang sabi ni Lyra sa mga bisita, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Pinanatili niya ang kanyang nangiti, isang nangiting pilit at puno ng pagkainis. Baka may hinahanap lang. Ang matandang babae, si Aling Tala, ay hindi pinansin ang mga mapanuring tingin. May isang layunin lamang ang kanyang pagparoon. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ng mga regalo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang inilalapag ang dala niya. Isang maliit na supot na gawa sa kayumangging papel na tinalian lamang ng kapirasong sinulid na abaka. Ito ay napakaliit at napakasimple, halos hindi na makita sa tabi ng mga dambuhalang kahon na nakapaligid dito. Pagkatapos mailapag ang regalo, mabilis na tumalikod si Aling Tala at nagsimulang maglakad paalis na para bang nahihiya. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Bianca ang eksenang iyon. Sa isang malakas na tawa na nakakuha ng atensyon ng lahat, itinuro niya ang regalo. Lyra, tingnan mo. Sigaw niya hindi maitago ang panunuya sa kanyang boses. May nagregalo yata sa'yo ng pandesal para sa honeymoon ninyo. Nagtawanan ang mga kaibigan nila. Maging si Lyra na sinubukang pigilan ang sarili ay hindi naiwasan ang pagngiti. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Isang ngangiting mapanghusga na hindi niya alam ay magiging simula ng pagguho ng kanyang perpektong mundo. Ang halakhak ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong Hacienda Sinag na sinundan ng mas maliliit at pigil na tawanan mula sa ibang mga bisita. Para sa kanila, ito ay isang nakakatuwang bahagi ng gabi, isang munting patawa sa gitna ng formalidad. Ngunit para kay Lyra, ang halakhak na yon ay isang hamon, isang pagsubok sa kanyang katayuan bilang prinsesa ng gabing iyon. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, naghihintay ng kanyang reaksyon at hindi niya maaaring biguin ang mga ito. "Well, tingnan natin kung anong klaseng tinapay ito," sagot ni Lyra. Pinipilit na maging magaan ang kanyang tono, kahit na may bahagi sa kanyang kalooban na nakakaramdam ng hiya. "Open it! Open it!" Sigaw ng ilan sa kanyang mga kaibigan na para bang nanonood ng isang palaro. Lumapit si Mateo sa tabi niya. "Mahal!" bulong nito. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pakiusap. "Baka wag na yan. Buksan natin mamaya privately." Bahagyang inis na nilingon ni Lyra ang kanyang asawa. Bakit ba pinipigilan ni Mateo ang katuwaan? "It's just for fun, Teo. Huwag kang masyadong seryoso. It's our wedding." Hindi na umimik pa si Mateo, ngunit nanatili ang pag-aalala sa kanyang mukha habang sinusundan ng tingin ang bawat kilos ni Lyra. May kumpiyansang naglakad si Lyra patungo sa mesa ng mga regalo. Kinuha niya ang maliit na supot na papel. Magaan ito, halos walang laman. Lalo nitong pinagtibay ang hinala ng lahat. Okay, sabi ni Lyra na may kasamang tawa. Itinaas ang regalo para makita ng lahat. Para sa nagbigay nito, a special mention. Sana masarap itong baon namin sa aming honeymoon. Muling nagtawanan ang mga tao. Nagsimula ng pumalakpak si Bianca na para bang isang malaking tagumpay ang nagaganap. Gamit ang kanyang mga daliring may perpektong manicure, sinimulang punitin ni Lyra ang kayumangging papel. Ang tunog ng pagkapunit nito ay tila napakalakas sa gitna ng saglit na katahimikan. Bawat isa ay nag-aabang. Ngunit nang tuluyan ng mabuksan ng supot, ang inaasahan nilang tinapay ay hindi ang kanilang nakita. Unti-unting nanigas ang nangiti sa mga labi ni Lyra. Ang halakhak sa kanyang lalamunan ay biglang naglaho, na parang isang hanging hindi na makalabas, na wala ang ingay sa paligid. Ang string quartet ay tumigil sa pagtugtog. Maging ang bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Dahil sa loob ng sira-sirang papel na yon ay dalawang bagay. Una, isang maliit na imahe ng Birheng Maria, gawa sa lumang kahoy na may mga ukit na pino at puno ng pagmamahal. At pangalawa, isang sobrang kulay dilaw na dahil sa katagalan, ang mga gilid ay medyo natutuklap na. Walang nagsalita. Ang bagay na pinagtawanan ng lahat ay biglang nagkaroon ng bigat. Isang bigat na hindi masusukat ng anumang halaga. At sa sandaling iyon, alam ni Lyra na ang gabing ito ay hindi na magiging perpekto tulad ng kanyang pinlano. Nakatitig si Lyra sa sobre na para bang isa itong ahas na anumang oras ay maaaring tumuklaw sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niya itong binubuksan. Ang pakiramdam ng luma at marupok na papel sa kanyang mga daliri ay nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Sa loob, merong 3 dokumento. Ang una ay isang lumang kopya ng titulo ng lupa. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng lokasyon. Ito ay isang maliit na lupain sa probinsya, isang lugar na matagal nang kinalimutan. Ang pangalawa ay isang deed of donation na kapangalan sa kanya. At ang pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat, ay isang liham na nakasulat sa asul na tinta. Sa unang tingin pa lang, sa unang salita pa lang, kinilala niya agad ito. Ang sulat kamay, malinis, matatag, at pamilyar.
Ito ang sulat kamay ng kanyang ama, si Don Riel Silvestre. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Si Papa? Bakit may sulat si Papa na kasama ng regalong ito? Nagsimula siyang magbasa at habang ginagawa niya iyon, ang mga salita ay tila bumubulong sa kanyang isipan gamit ang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Ang boses ng kanyang ama. Anak kong Lira, kung binabasa mo ito ngayon, nangangahulugan na tinupad ni Aling Gloria ang kanyang huling pangako sa akin at nangangahulugan din na ikaw ay nasa pinakamasayang araw ng iyong buhay. Patawad, anak, kung sa paraang ito ay gagambalain ko ang iyong kasal. Ngunit may mga utang na loob na kailangang bayaran at may mga kwentong kailangang malaman. Ang babaeng nagbigay sa iyo ng regalong ito, si Aling Gloria Cruz o Aling Talagaya ng tawag sa kanya sa Baryo Amihan, ay hindi isang ordinaryong kakilala. Marahil ay hindi mo na naaalala ang lindol noong 1990. Bata ka pa noon. Ang alam ng lahat, isa yung trahedya na nagpabagsak sa marami. Ang hindi alam ng karamihan, anak, ay isa ako sa mga bumagsak na yon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lira. Naalala niya ang mga kwento, isang malaking lindol na sumira sa negosyo nila. Ngunit ang alam niya ay mabilis na nakabangon ang kanyang ama dahil sa galing nito. Nawala sa akin ang lahat, pagpapatuloy ng sulat, lahat. Ang tanging natira sa akin ay ang titulo ng lupa na hawak mo ngayon. Nasaktan ako, nagkasugat-sugat, at halos sumuko na sa ilalim ng isang gumuhong gusali. Ngunit may isang kamay na humila sa akin mula sa kadiliman. Ang kamay ni Aling Tala. 1 linggo, anak. 1 linggo niya akong kinupkop sa kanyang maliit na dampa. Ibinahagi niya sa akin ang kanyang kakarampot na pagkain, ginamot ang aking mga sugat, gamit ang mga halamang gamot, at binigyan ako ng pag-asa noong ako mismo ay wala nang makitang pag-asa. Bilang ganti, sinubukan kong ibigay sa kanya ang nag-iisa kong yaman, ang kapirasong lupa na iyon. Ngunit hindi niya tinanggap. Sabi niya, "Itago ninyo, Don Riel. Ito ang magiging simula ninyo ulit. Babantayan ko ito para sa inyo hanggang sa tamang panahon." Ang lupang iyon, Lira, ang naging puhunan ko para muling itayo ang lahat ng mayroon tayo ngayon. Ang bawat gusaling ipinatayo ko, bawat tagumpay na ating tinamasa, ay nagsimula sa isang maliit na dampa sa Baryo Amihan. Nabitawan ni Lira ang mga dokumento. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang binabasa niya ang huling pangungusap ng liham. Ang mga salita ay tila sumasaksak sa kanyang puso, paulit-ulit. Anak, ang babaeng pinagtawanan ninyo ngayon, ang dahilan kung bakit mayroon kang hacienda sinag na pagdadausan ng iyong kasal. Parang isang malakas na sampal ang bawat salita mula sa sulat. Gumuho ang mundo ni Lira. Ang perpektong imahe ng kanyang kasal, ang pagmamalaki sa kanyang pangalan, ang lahat ng karangyaan sa paligid niya ay biglang nawalan ng halaga. Ang tanging nakikita na lang niya ngayon ay ang mukha ng matandang babae kanina, ang mukha ng babaeng pinagtawanan nila, ang mukha ng babaeng nagligtas sa kanyang ama, ang mukha ng pundasyon ng lahat ng yaman na ipinagmamalaki niya. Nanginginig siyang lumingon, hinahanap ng kanyang mga mata si Aling Tala. Nakita niya ito malapit sa may tarangkahan ng hardin, tahimik na nakatayo, tila nag-aantay lang na umalis nang hindi nakakaabala. Isang napakalakas na puwersa ang nagtulak sa kanya na kumilos. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang yakapin ang babaeng ito. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang mga paa, na para bang nakapako sa sahig dahil sa bigat ng kahihiyan, may nauna sa kanya, si Mateo. Ang kanyang asawa, na kanina patahimik sa isang sulok, ay biglang naglakad. Hindi marahan, hindi nag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Lira sa kanya dati. Isang halo ng sakit at determinasyon.
Nilagpasan siya ni Mateo. Hindi man lang siya nito tiningnan. Ang mga mata ng kanyang asawa ay nakatuon lamang sa iisang direksyon. Sa direksyon ni Aling Tala. Napatigil ang lahat. Ang bawat bisita ay napalingon. Sinusundan ng tingin ang ikakasal na lalaki na naglalakad palayo sa kanyang bride sa mismong reception nila. Ano ang nangyayari? Huminto si Mateo sa harap ng matanda. Si Aling Tala, na nagulat sa biglaang atensyon, ay napayuko. Tila nahihiya at natatakot. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Mateo ay ang nagpatigil sa paghinga ng lahat. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang bisitang nabibilang sa alta sosyedad, sa sahig na gawa sa mamahaling marmol, lumuhod si Mateo Alcaraz. Lumuhod siya sa harap ng matandang babae na may suot na luma at kupas na bestida. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, malumanay na kinuha ni Mateo ang magaspang at kulubot na kamay ni Aling Tala. Itinaas niya ito at dinala sa kanyang noo. Isang kilos ng pinakamataas na paggalang. At sa isang boses na basag, ngunit malinaw na narinig ng lahat, sinabi niya ang mga salitang sumira sa natitirang piraso ng puso ni Lyra. Lola, patawad po. Umuwi na po tayo. Lola? Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw. Isang tanong na lumabas sa bibig ni Bianca, ngunit nasa isip ng lahat. Ang tanong na yon ay sinundan ng isang mas malakas na bulungan. Ang prinsipe ng gabi, ang gwapong arkitekto na si Mateo Alcaraz, ay tinatawag na Lola, ang matandang pinagtawanan ng lahat, na natiling nanlalaki ang mga mata ni Lyra. Hindi maari. Paano? Tumayo si Mateo ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng kanyang lola. Iginiya niya ito palapit sa kanya, na para bang isang kalasag na poprotekta dito mula sa mapanuring mga mata ng mundo. Hinarap niya ang lahat. Ang kanyang muka ay isang maskara ng kalmadong galit. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin kay Lyra, nakita nito ang tunay na laman ng kanyang puso. Hindi galit, kundi isang malalim, nakakapanlumong pagkadismaya. Para sa mga nagtatanong, nagsimula si Mateo. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang babaeng ito, si Aling Gloria Cruz, na tinatawag kong Tala, ay ang lola ko. Ang nag-iisang taong nagpalaki sa akin nang maulila ako sa aking mga magulang. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Si Lyra ay napahawak sa kanyang dibdib na para bang hindi na siya makahinga. Pumunta siya rito ngayon, hindi para sa pagkain o para sa karangyaan, pagpapatuloy ni Mateo. Pumunta siya rito para tuparin ang isang pangako sa isang kaibigan. Isang pangako sa ama ng babaeng pinakasalan ko. Tumingin siya muli kay Lyra. Nang makilala kita, Lyra, ang una kong hinangaan sa'yo ay ang mga kwento mo tungkol sa papa mo, kung paano niya itinuro sa'yo ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Naalala ko tuloy ang sarili kong guardian angel. Buong buhay ko, mula kolehiyo hanggang sa makapasa ako sa board exam, may isang Silvestre Foundation na sumagot sa lahat ng aking pag-aaral. Isang anonymous benefactor, sabi nila. Ang tanging alam ko lang ay ang apelyido. Hindi ko kailanman naisip na may ganitong koneksyon pala ang lahat. Pinisil niya ang kamay ng kanyang lola. Ngayon, naiintindihan ko na. Ito pala ang paraan ni Don Riel para suklian ang kabutihan ng lola ko nang hindi nasasaktan ang kanyang dangal. Hindi niya binayaran ang utang na loob. Tinumbasan niya ito ng isa pang kabutihang loob. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang patak ng asido sa puso ni Lyra. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkadugtong-dugtong at ang nabuong larawan ay isang larawan ng kanyang sariling kapintasan. Tumingin si Mateo sa huling pagkakataon kay Lyra at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Minahal kita, Lyra, dahil nakita ko sa iyo ang kabutihan ng ama mo.
Sana hindi ako nagkamali. Bago pa man makasagot si Lyra, bago pa man niya masabi ang salitang patawad, isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tabi, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Ito ay si Bianca. Ang kanyang muka ay may ngiting mapang-asar. Congratulations, Lyra. Ang real estate princess ay ikinasal sa apo ng isang labandera. Ang mga salita ni Bianca ay hindi isang bulong. Ito ay isang lason. Mabilis itong kumalat sa hangin, dumapo sa pandinig ng bawat panauhin at tuluyang pumatay sa anumang natitirang dignidad ni Lyra. Ang apo ng isang labandera. Narinig niya ang mga pigil na hagigik. Nakita niya ang mga mapanuring tingin, ang pagtaas ng kilay ng mga matatandang, mayayamang ginang, ang mga ngiting mapanukso mula sa kanyang sariling mga kaibigan, ang perpektong paraiso na kanyang itinayo. Ang Hacienda Sinag ay biglang naging isang impyerno. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang panghuhusga ng ibang tao. Ang pinakamasakit ay ang tingin ni Mateo. Lumingon siya sa kanyang asawa, umaasa na makakita ng pagtatanggol, ng pag-unawa. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng sakit at pagkadismaya. Nakita ni Mateo si Bianca, narinig ang sinabi nito, ngunit hindi na ito nagsalita. Sa halip, marahan itong inakay ang kanyang lola, palayo sa sentro ng atensyon, palayo sa entablado, palayo sa kanya. Iyon na. Iyon ang sandaling gumuho ang lahat. All is lost. Nawala ang kanyang perpektong kasal, nawala ang respeto ng kanyang mga bisita, at ang pinakamatindi, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng lalaking kaharap lang niya sa altar. Ilang oras ang nakalipas. Ang agwat na namamagitan sa kanila ngayon ay mas malawak pa kaysa sa buong hasyenda. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya makayanan. Ang hangin ay tila ayaw nang pumasok sa kanyang mga baga. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang pag-uusap nila ng kanyang ama noong bata pa siya. Nakaupo sila sa hardin at tinuro ni Don Riel ang isang maliit na damo na tumutubo sa siwang ng mga baldosa. "Tingnan mo, anak," sabi nito. Kahit ang pinakamaliit na nilalang ay may karapatang mabuhay at respetuhin. Ang tunay na lakas ay hindi sa kung gaano kakataas, kundi sa kung paano ka yumuko para sa mga nasa ibaba mo. Mga salitang kinalimutan niya, mga aral na ibinaon niya sa ilalim ng karangyaan at pagmamataas. Hindi na niya kaya. Sa isang iglap, tumalikod si Lyra. Hindi niya pinansin ang mga tawag ni Bianca, ang mga bulungan, ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga ilaw, palayo sa musika, palayo sa mga peking ng ngiti. Tumakbo siya palabas ng grand ballroom patungo sa kadiliman ng malawak na hardin. Ang kanyang milyong-pisong wedding gown ay sumasabit sa mga sanga ng halaman. Ang kanyang perpektong ayos ng buhok ay nagugulo. At ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Sinisira ang mamahaling makeup na nagkukubli sa kanyang tunay na pagkatao. Huminto lamang siya nang marating niya ang isang lumang fountain sa pinakadulong bahagi ng hardin. Doon, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, bumagsak siya sa isang bangkong bato. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang magarang damit na suot niya ay tila isang baluting ng uuyam sa kanyang kahinaan. Ang singsing sa kanyang daliri ay tila napakabigat. Ang gabi na dapat sana ay simula ng kanyang kaligayahan ay naging isang gabi ng walang katapusang pagsisisi. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng hiya sa kanyang pag-iyak. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang pangalan lamang ang paulit-ulit na binubulong ng kanyang mga labi. "Papa, patawarin mo ako." Ang tanging naririnig sa hardin ay ang lagaslas ng tubig mula sa fountain at ang mga hikbi ni Lyra. Doon, sa kanyang kalungkutan,
Naramdaman niya na karapat-dapat siya sa lahat ng sakit na yon. Ilang sandali ang lumipas nang makarinig siya ng mga yabag sa damuhan. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Umupo si Mateo sa tabi niya sa bangkong bato. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nang akusa. Hinayaan lang niya ang katahimikan na mamagitan sa kanila. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng ilang minuto, inabot ni Mateo ang isang bagay sa kanya. Ito ang liham ng kanyang ama. Nahulog pala niya ito sa kanyang pagtakbo. Basahin mo ulit, mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang galit. Tanging isang malalim na kalungkutan. Nanginginig na kinuha ni Lyra ang sulat. Binasa niya ito muli. Hindi na sa gitna ng entablado at mga mapanuring mata, kundi sa ilalim ng buwan at sa tabi ng lalaking nasaktan niya. Sa pagkakataong ito, ang bawat salita ay tumagos, hindi lang sa kanyang isip, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakripisyo, ang kababaang loob, ang utang na loob. Ang pamana ng Papa mo, Lyra, nagsalita muli si Mateo, ay hindi ang hacienda sinag, hindi ang mga building at lupa. Ang tunay niyang pamana ay ang mga aral na nakasulat sa papel na yan. Ang pamanang muntik mo nang makalimutan. Tumulo muli ang luha ni Lyra. Patawad, Teo. Patawad. Nabulag ako. Naging katulad ako ng mga taong kinaiinisan ni Papa. Naging mapagmataas ako. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip nagtanong siya. Isang tanong na bumaon sa puso ni Lyra. Ano sa tingin mo ang gagawin ng Papa mo kung nandito siya ngayon, Lyra? Natigilan si Lyra. Ano nga ba? Sasampalin ba siya ng kanyang ama? Ipagtatabu yan? Isusumpa? Hindi. Naalala niya ang kanyang ama. Isang taong matatag pero may pusong mamon. Isang taong hindi kailanman tinalikuran ang sino mang nagkamali. Basta't handa itong itama ang lahat. Alam ni Lyra ang gagawin ng kanyang ama. Aaminin nito ang pagkakamali. Haharapin ang lahat ng may tapang. At gagawa ito ng paraan para itama ang lahat, gaano man ito kahirap. Dahan-dahan, pinunasan ni Lyra ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang bagong damdamin. Isang damdaming mas malakas kaysa sa hiya. Mas matatag kaysa sa pagsisisi. Determinasyon. Tumayo siya. Ang kanyang postura ay nagbago. Hindi na siya ang prinsesang tumatakbo. Tiningnan niya si Mateo, diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakita ni Mateo ang isang pamilyar na kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kislap ng tapang at integridad na una niyang minahal dito. Ang kislap ng mata ni Don Riel Silvestre. Hinawakan ni Lyra ang kamay ni Mateo. Malamig ang kanyang mga kamay, ngunit ang pagkakahawak niya ay mahigpit at puno ng layunin. Halika, sabi niya sa isang boses na basag ngunit buo. May kailangan tayong tapusin. Sabay silang naglakad pabalik sa liwanag, hindi bilang isang prinsesa at ang kanyang prinsipe, kundi bilang dalawang taong handang harapin ang kanilang bagong simula. Siya, hindi na bilang si Lyra na tagapagmana ng yaman, kundi bilang anak na handang ipagpatuloy ang tunay na pamana ng kanyang ama. Ang pagbabalik ni Lyra at Mateo sa Grand Ballroom ay nagpatigil sa mga bulungan. Lahat ng mata ay muling napako sa kanila. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng takot o hiya sa mukha ni Lyra. Ang naroon ay isang kalmadong determinasyon. Diretso siyang umakyat sa entablado. Hawak pa rin ang kamay ni Mateo. Kinuha niya ang mikropono. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Kanina, pinangarap ko ang isang perpektong kasal, isang perpektong gabi, pero nagkamali po ako. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Aling Tala, na ngayon ay inaalalayan na ng ilang maunawaing staff
sa isang silya. Ang perpektong gabi pala ay hindi tungkol sa mga magagarang dekorasyon o sa mga mamahaling regalo. Ito pala ay tungkol sa katotohanan. At ngayong gabi, isang napakasakit ngunit napakahalagang katotohanan ang natutunan ko. Hindi niya itinago ang anuman. Isinalaysay niya ang nilalaman ng sulat ng kanyang ama. Isinalaysay niya ang tungkol sa lindol, ang kabutihan ni Aling Tala, at ang utang na loob na naging pundasyon ng lahat ng tinatamasa nila. At habang nagsasalita siya, inamin niya ang kanyang sariling pagkakamali. Ang babaeng pinagtawanan ko, ang babaeng hinusgahan ko dahil sa kanyang simpleng pananamit ay ang anghel na nagligtas sa aking ama. Sa kanya at sa aking ama, ako po ay humihingi ng tawad. Ang kanyang tingin ay napunta kay Bianca, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso, tila nilalamon ng lupa sa kinatatayuan. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, nagpatuloy si Lyra. Ang kasal na ito ay hindi lamang pag-iisa namin ni Mateo. Ito rin pala ang pag-iisa ng aming mga pamilya sa paraang hindi namin inaasahan. Lumingon siya kay Mateo at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya bilang unang desisyon naming mag-asawa, napagkasunduan po namin na ipagpaliban muna ang aming honeymoon sa Europa. Muling nagkaroon ng bulungan. Sa halip, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay puno na ng sigla at layunin. Ang perang nakalaan para doon ay gagamitin namin bilang panimulang pondo para itatag ang Silvestre Reyes Foundation, isang scholarship fund para sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante na magsisimula sa mga kabataan ng Baryo Amihan. Sa pagkakataong yon, palakpakan ang narinig. Hindi na palakpak ng paghanga sa yaman, kundi palakpak ng paggalang sa isang pusong natutong magpakumbaba. Bumaba si Lyra sa entablado at nilapitan si Aling Tala. Walang salitang namutawi. Tanging isang mahigpit na yakap na puno ng luha ng pasasalamat at pagsisisi. Niyakap din siya pabalik ni Aling Tala at sa isang bulong, sinabi nito, "Matutuwa ang iyong ama, Hiya." Ang natitirang bahagi ng gabi ay nag-iba. Nawala ang formalidad at ang pagkukunwari. Napalitan ito ng mga totoong nangiti at makabuluhang pag-uusap. Sa pagtatapos ng gabi, sa isang tahimik na sulok ng hardin, magkatabing nakaupo sina Lyra, Mateo at Aling Tala. Sa maliit na mesang nasa kanilang harapan ay nakapatong ang imahe ng Birheng Maria, ang regalong nakabalot sa kayumangging papel. Ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko, sabi ni Lyra habang nakatingin sa imahen. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Hindi, pagtatama nito, habang nakatingin ng may pagmamahal sa kanyang asawa. Ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap nating lahat. At sa ilalim ng mga bituin, sa Hacienda Sinag na ngayon ay tunay nang naging isang ang prinsesa ng Hacienda Sinag. Ng katotohanan, isang bagong pamilya ang nabuo. Isang pamilyang itinayo, hindi sa pundasyon ng yaman, kundi sa pundasyon ng kabutihang loob, pagpapatawad, at isang pag-ibig na natagpuan ang tunay nitong kahulugan sa gitna ng isang pagkakamali. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lyra at Mateo. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng ginto, kundi sa bigat ng kabutihang loob at sa mga utang na loob na hinding-hindi kinakalimutan. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw?
I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.